Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga kaistorya! Welcome back to At Home with Mardy. Today, we dive into one of the most controversial and unforgettable films in Philippine cinema, Borlis Queen in 1977. But before anything else, gusto ko munang magbigay ng shoutout at taus-pusong pasasalamat kay Daniel Kelly Folk Music. Maraming salamat sa iyong comment at patuloy na suporta. Ang iyong mga mensahe at insights ang nagbibigay buhay sa channel na ito. Kaya huwag kayong mahiyang mag-share ng thoughts ninyo. Sama-sama nating pinapalalim ang ating pag-unawa sa mga pelikulang Pilipino. Now, why does Borlis Queen still matter today? Ang pelikulang ito ay hindi lang simpleng kwento ng sayaw at kasikatan. Isa itong powerful reflection ng ambition, survival, at ang harsh realities sa likod ng spotlight. Set sa mundo ng Borlis, ipinapakita ng film ang isang bahagi ng lipunan na madalas hindi napapansin, kung saan ang mga pangarap ay may kapalit, kung saan ang mga kababaihan ay lumalaban hindi lang para sa recognition, kundi para sa dignity at control sa sarili nilang buhay. Hinahamon tayo ng pelikula na tumingin lampas sa entertainment at magtanong ng mas malalim tungkol sa exploitation, power at ang tunay na presyo ng tagumpay. Kahit ilang dekada na ang lumipas, Borlis Queen patuloy pa ring nagpapasimula ng usapan. Pinapatunayan na ang mga tema nito ay hindi lang bahagi ng nakaraan, kundi relevant pa rin hanggang ngayon. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. But before we uncover its dark and powerful story, here are 7 verified facts grounded in the history, awards, and real production details. Verified fact number 1, a film directed by a master of provocation. Noong 1977, ang Borlis Queen ay hindi lang basta pelikula. Isa itong matapang na artistic statement sa ilalim ng direksyon ni Celso Ad Castillo, isang filmmaker na kilala sa pagtatalakay ng mga sensitibo at madalas hindi na pag-uusapang realidad sa lipunang Pilipino. Sa pamamagitan ng kanyang lente, ang kwento ay lumampas sa simpleng narrative ng sayaw at ambisyon. Ang maaaring naging ordinaryong istorya ng isang babaeng naghahangad ng kasikatan sa mundo ng burlesque ay naging isang malalim na pagtalakay sa morality, survival at human desire. Hindi umiwas si Castillo sa discomfort. Sa halip, niyakap niya ito, pinipilit ang mga manunood na harapin ang katotohanan sa likod ng glamour at performance. Sa kanyang bold at walang takot na estilo, ipinakita niya ang tensyon sa pagitan ng kahinaan at lakas, at binunyag ang tunay na halaga ng ambisyon sa isang lipunang puno ng power at exploitation. Bawat eksena ay may tatak ng kanyang direksyon, provocative, unapologetic, at sumasalamin sa mga social realities na madalas hindi napapansin. Sa Borlis Queen, hindi lang basta nagkwento si Celso Ad Castillo. Naglatag siya ng salamin para sa lipunan, hinahamon ang mga manunood na hindi lang tumingin kundi magtanong kung ano ang nasa likod ng kanilang nakikita at kung ano ang ibig sabihin nito sa tunay na mundo. Verified fact number 2.
Vilma Santos took on one of her boldest rules. Sa puso ng Burlesque Queen ay isang performance na hindi lang nagbago ng isang karera, kundi hinamon din ang hangganan ng Philippine cinema. Pinagbidahan ito ni Vilma Santos bilang si Chato, isang batang babae na itinulak ng matinding kahirapan papasok sa mundo ng burlesque. Ang kanyang paglalakbay ay hindi simpleng kwento ng ambisyon, kundi isang kwento ng survival kung saan ang bawat desisyon ay hindi bunga ng kagustuhan, kundi ng pangangailangan. Sa papel na ito, ipinakita ni Vilma Santos ang isa sa pinakamatapang at transformative na performances sa kanyang karera. Nilampasan niya ang mga inaasahang papel ng isang leading actress noong panahong yun at niyakap ang isang karakter na puno ng vulnerability, lakas at tahimik na paglaban. Isa itong portrayal na hindi madaling ikahon. Pinakita nito ang pagiging tao ng isang babaeng madalas hinuhusgahan ng lipunan at nagbigay boses sa mga nasa laylayan. Higit pa sa isang role, naging turning point si Chato. Dito, napatunayan ang reputasyon ni Vilma Santos bilang isang aktres na hindi natatakot sumugal, handang harapin ang mga tabu na paksa at baguhin kung paano inilarawan ang kababaihan sa pelikula. Sa Burlesque Queen, ang kanyang performance ay hindi humihingi ng approval. Hinihingi nito ang pag-unawa at nag-iiwan ng impact na patuloy na umalingaw kahit matagal nang natapos ang pelikula. Verified fact number 3. The story reflects harsh social realities. Sa pinakapuso ng Burlesque Queen ay ang kwento ng isang babaeng itinulak ng pangangailangan sa isang buhay na hindi niya naman talaga pinili. Sinusundan ng pelikula ang isang dalagang pumasok sa mundo ng burlesque, hindi para sa fame o sariling kagustuhan, kundi para suportahan ang kanyang amang paralitiko. Ang kanyang paglalakbay ay hinubog ng responsibilidad kung saan ang pagmamahal sa pamilya ang nagtulak sa kanya na tahakin ang mundong puno ng paghuhusga, kahinaan at sakripisyo. Sa lente ng isang documentary narrative, ang kwentong ito ay sumasalamin sa mas malalim na katotohanan ng lipunan. Ipinakita nito ang realidad ng maraming Pilipino kung saan ang kahirapan ay naglilimita sa pagpipilian at ang survival ay nangangailangan ng mahihirap na desisyon. Sa ganitong sitwasyon, ang morality ay hindi na simpleng tama o mali, kundi isang masalimuot na balanse sa pagitan ng dignidad at pangangailangan. Sa pamamagitan ng kwentong ito, ang Burlesque Queen ay hindi lang naglalahad ng personal na laban ng isang babae. Ibinubunyag nito ang mas malawak na larawan ng lipunan kung saan maraming tao ang napipilitang harapin ang matitinding realidad na madalas hindi napapansin at hindi naunawaan. At sa huli, may tahimik ngunit makapangyarihang tanong na iniwan ang pelikula. Kapag nakataya ang survival, hanggang saan ka kaya lumaban? Verified fact number 4, it dominated the 1977 Metro Manila Film Festival. Ang nagsimulang bilang isang controversial na pelikula ay naging isang cinematic triumph na hindi kayang baliwalain ng industriya. Ang Burlesque Queen ay hindi lang basta nagpasiklab ng usapan, dinomina nito ang entablado ng 1977 Metro Manila Film Festival. Laban sa inaasahan, lumabas ang pelikula bilang isa sa pinakamalaking panalo. Naiuwi ang prestiyosong Best Picture at kabuuang 7 major awards. Kabilang sa pinakamahalagang parangal nito ay ang Best Actress para kay Vilma Santos at Best Actor para kay Rolly Quezon.
mga pagkilalang nagpapatunay sa lakas ng performances at emosyonal na lalim ng pelikula. Sa documentary lens, ang sweeping success na ito ay may mas malalim na kahulugan. Ipinapakita nito kung paano ang isang pelikulang dating tinitingnan bilang provocative at daring ay kayang umangat sa kritisismo at kilalanin dahil sa artistic at social significance nito. Ang mga parangal na ito ay hindi lang simpleng tropeyo, kundi mga patunay na ang kwento ay tumino sa puso ng parehong audience at critics. Ang tagumpay na ito ang naging turning point na nagpatibay sa Borlis Queen bilang higit pa sa isang controversial na obra. Isa itong mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Philippine cinema na nagpapatunay na ang matapang na storytelling ay may kapangyarihang hindi lang hamunin ang norms, kundi baguhin ang mga ito. Verified fact number 5. Its victory sparked industry controversy. Ngunit, sa likod ng sweeping victory ng pelikula, may isang tensyon na umalingaw sa buong industriya. Ang malaking tagumpay ng Borlis Queen ay hindi naging ligtas sa backlash. Sa mismong gabi ng parangal ng 1977 Metro Manila Film Festival, ang kilalang direktor na si Lino Broca ay iniulat na nag-walk out bilang protest habang patuloy na nanalo ang pelikula. Sa documentary lens, ang eksinang ito ay may malalim na kahulugan. Higit pa ito sa personal na reaksyon. Naging simbolo ito ng lumalalim na pagkakahati sa loob ng Philippine film community. Sa isang panig ay ang mga sumusuporta sa bold at provocative storytelling, sa kabila naman ay ang mga kumukwestiyon sa moral at artistic direction nito. Ibinunyag ng insidenteng ito ang mas malalim na tunggalian sa pagitan ng art at morality, ng creative freedom at social responsibility, at ng critical integrity at commercial success. Sa pamamagitan ng kontrobersyang ito, ang Borlis Queen ay hindi lang gumawa ng kasaysayan dahil sa mga panalo nito. Nagbukas din ito ng diskusyon na hinamon ang mismong definition ng Philippine cinema. At sa sandaling yun ng protesta, napilitan ng industriya na harapin ang isang mahirap na katotohanan. Posible ba ang isang pelikula ay maging kontrobersyal at karapat-dapat sa parangal sa parihong pagkakataon? Verified fact number 6, it became a box office sensation. Higit pa sa mga parangal at kritikal na pagkilala, nakamit ng Borlis Queen ang isa pang kangahangang tagumpay, isang patunay ng malalim nitong koneksyon sa masa. Lumabas ang pelikula bilang top-grossing entry ng 1977 Metro Manila Film Festival na humakot ng maraming manunood at nagpakita ng matibay na box office performance sa kabuuan ng pagpapalabas nito. Ngunit ang tagumpay na ito ay hindi lang dahil sa spectacle, kundi sa mas malalim na emotional at social resonance na hindi kayang baliwalain ng audience. Sa documentary lens, ipinakita ng kasikatan na ito ang isang mahalagang katotohanan tungkol sa mga Pilipinong manonood. Hindi lang sila naghahanap ng aliw. Tumugon sila sa mga kwentong sumasalamin sa tunay na buhay. Mga kwentong may tapang na harapin ang mga hindi komportableng realidad na madalas hindi na pag-uusapan. Ang box office success ng pelikula ay naging isang makapangyarihang pahayag na ang mga kwentong nakaugat sa katotohanan, gaano man ito ka-provocative, ay may kakayahang maghikayat, manghamon at kumukonekta sa mga tao. Sa Borlis Queen, hindi lang manonood ang audience, nakita nila ang sarili nila na kwento. At sa pagkilalang yon, doon nagmula ang tunay at pangmatagalang lakas ng pelikula. And verified fact number 7, a story of transformation and consequence.
Ang paglalakbay ni Chato sa Borlis Queen ay isang makapangyarihang transformation, isang kwentong sumasalamin sa parehong pangarap at kapalit nito. Mula sa pagiging backstage utility worker, umangat siya bilang isang kilalang Borlis star, nahila sa mundong puno ng atensyon, pagnanasa at panandaliang karangyaan. Ang kanyang pag-angat ay nagpapakita ng seductive pool ng fame. Ang pangakong makilala, makatakas at magkaroon ng mas magandang buhay lampas sa hangganan ng kahirapan. Ngunit sa documentary lens, ang pag-angat na ito ay hindi kailanman libre. Sa likod ng kumikislap na ilaw at palakpakan, may tahimik na pagkawasak. Bawat hakbang pataas ay may kapalit. Privacy, dignidad at minsan pati identidad. Ang mukhang tagumpay sa panlabas ay nagtatago ng mas malalim na tensyon sa pagitan ng kung sino siya at kung ano ang inaasahan ng mundo na maging siya. Ang kwento ni Chato ay higit pa sa isang personal na laban. Isa itong salamin ng mas malawak na karanasan kung saan ang ambisyon ay nagbubukas ng mga oportunidad. Ngunit sinusubok din kung hanggang saan ang kanyang isakripisyo ng isang tao. At sa dulo, may isang tanong na nanatiling hindi mawawala. Ano ang kailangang isakripisyo para mabuhay at para makita? Ang Borlis Queen ay higit pa sa isang pelikula tungkol sa sayaw at pagnanasa. Isa itong salamin ng kahirapan, ng kapangyarihan, at ng mga desisyong ginagawa ng tao kapag itinutulak na sila sa sundulan. At kahit sa kasalukuyan, nanatiling hauntingly relevant ang mensahe nito. Dahil sa huli, ang kwento ni Chato ay hindi lang kanyang kwento. Isa itong kwento ng isang lipunan kung saan ang survival ay may kapalit. Thanks for watching, and don't forget to share this video to your friends and fellow movie lovers para mas marami pa tayong maabot na mga kaistorya. Hanggang sa susunod, this is your storyteller Mardy, bringing you stories that matter, one film at a time. Daghang salamat!